naman siguro. Hindi sinisigil kay Eliseo ang anumang upa sa kanya. Kundi para lang mapaglingkuran niya ang isang tao alaga ng Diyos. Inhospitable. So, tayong Pilipino, yun ang nakita ng mga Amerikano sa atin. The Filipinos are very hospitable, but not all Filipino. But in general, sa mga Amerikano, yun ang nakita nila sa mga Pilipino. We are proud of that. That we are hospitable. So, that is the secret number 1. Alam nyo, sa ginawa ng isang babae, may biyaya talaga ang dumating sa kanila. Kung ipagpatuloy natin yun sa inyong mga Bible, kung babasahin yun, pag ipagpatuloy yun, yung mga asawa na yan, wala talaga silang anak. Naging matanda na sila, wala pa silang anak. Pangarap nila na magkaroon ng anak. Ngunit hindi nagawa. Ngunit nang ginawa nila, na pinagsisilbihan nila ng isang tao na alagad ng Diyos, may nangyari sa kanila. Nang sinabi ni Eliseo o ni Elijah sa kanila na magkaroon ka ng isang supling. Sabi pa ng isang babae, huwag kang magbiro. Do not lie for us. Sabi ng babae, ngunit sabi ni Eliseo, mangyari talaga. Magkakaroon ka ng isang. So, nangyari yon, nagkakaroon sila ng isang anak na lalaki. That is the great blessing from God. No, sa isang mag-asawa, walang ibang pinapangarap kundi magkaroon ng maraming anak. Di ba, pangarap? Bakit ka nag-asawa? Bakit ka umanap ng para lang may katuwang sa buhay, para lang may kasama? Hindi naman. Kundi para maging isang pamilya. Ngunit kapag hindi ikaw napagbigyan o hindi nagkaroon ng anak, parang lonely talaga. Lonely. So kagaya noon, sa mag-asawa, parang lonely sila. Wala talagang nangyari, parang walang nangyari sa kanila. Ngunit dahil sila matanda na, dahil nagsilbihan nila ang isang tao alagad ng Panginoon, sila nagkaroon talaga ng isang supling, isang bata na lalaki. So, sinasabi ito, by doing good to God's people is not only for supplication, but for bringing more blessings to it. So, maraming blessings sa kanila na nangyari. So, kagaya dito sa 2 Corinthians, sinasabi dito, ayon sa nababasa natin kanina. Yun ang secret number 1. Secret number 2, mayroon namang 3 sekreto na ibigay ko sa inyo. Dahil baka tataas na haba ng secret number 2, serve the man of God. Maraming pagkakataon na tayo magsilbi. Ngunit bihira na tayo makapagsilbi sa mga alagad ng Diyos. Tayong mga Pinoy, palagi na ang mga alagad ng Diyos ang nagsisilbi para sa mga kapwa. Ngunit ito iba. Serve the man of God. Ito ay isang sikreto din. Kagaya sa nangyari ng isang widow. Siguro lahat natin ay alam natin ito. Tungkol kay Elias. Noong si Elias ay pinapunta ng Panginoon sa isang lugar na doon ay nagkakagutom. Hindi sana pupunta doon si Elias dahil doon parang drought talaga. Ngunit sabi ng Panginoon, pumunta ka doon, may isang babae na magpapakain sa iyo. So pumunta si Elias. Then the word of God, of the Lord came to him, arise, go to Sarepta, which belonged to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So, yun, inapunta doon si Elias. Sa verse 10, sabi dito, so he arose and went to Sarepta, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there, gathering sticks. So nagkukuha siya ng mga sticks, yung panggato, nagkukuha siya. And he called to her and said, bring me a little water
in a vessel that I may bring. So, bigyan mo ako ng isang timba upang ako'y makainom. Kasi nauhaw na yung si Lydia. And as he was going to bring it, he called to her and said, "Bring me a morsel of bread in your hand." So, iba na namang request. Nagugutom na talaga. Si Lydia. Si Elias. Nagugutom na talaga. But anong sabi ng isang babae? Alam ng Panginoon, wala talaga akong bread, wala akong tinapay na may bigay sa iyo. Pumunta nga ako dito para maghanap ng para lutuin ko yung kunti na lang. Kunti na lang talaga. At wala nang iba. At pagdating ko doon, lulutuin ko to para kainin ko at saka sa aking isang anak. Ngunit sabi ni Elias, hindi, lulutuin mo para sa akin, bigyan mo to. Kaya, pinagbigyan ang isang babae. Naisip ng isang babae, totoo naman, kung lulutuin ko to, at ako'y makakain ng iyong anak, ngunit mamatay naman din kami. Kaya bigyan ko na lang. So, pinagbigyan ng isang babae, si Elias, pinagluto niya, pagkatapos sabi ni Elias, magluto ka rin para sa iyo at saka para sa iyong anak. So, nangyari, akala na isang babae, last na yun, wala na talaga, wala na para sa kanila. Ngunit anong blessing ang dumating sa kanila? Yung binuksan ng babae, kumuha siya ng harina, kumuha siya ng uwi, hanggat siya nakaluto, hanggat pumarami, nakakain siya, nakakain yung kanyang anak, at saka yung marami pang tao doon sa kanila, napapakain niya, at saka hindi pa naubos. It's a great blessing.